Matapos ang sunod-sunod na raid sa ilang iligal na pogo sa bansa gaya sa Porac, Pampanga, isinusulong na sa Kamara ang total ban para rito. Ang PAGCOR hindi pabor sa panukala. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sa paghahalughog sa pogo sa Porac, Pampanga, 4 na set ng hinihinalang uniforme ng Chinese Army ang nadagdag sa 2 set na natagpuan. May mga bota at belt na may ganitong insignia. Meron ding butones na may emblem at mga butones na may tatak na PLA, kapareho ng acronym ng People's Liberation Army. Sa isang uniforme, may nakitang name tag na ibabangga sa mga pasaporte ng mga inarestong Chinese, bagamat ipasusuri pa ng PAOK kung talagang uniforme ito ng Chinese Army. Medyo ikinagulat lang natin, siya ba ay pumasok doon dahil gusto niya magtrabaho sa Pogo Hub at dati siyang military. Kung makakakuha tayo ng impormasyon na siya ay in active service at siya ay pumasok doon sa Pogo Hub na yon para for other intention, malalaman natin yan through our investigation. Dito sa Building 11 natagpuan yung iba pang set ng mga military uniform. Workstation po at opisina ang laman ng gusaling ito. Isa lang po ito sa 46 na buildings na sinusunod ngayon ng PNP-CIDG dito sa loob ng 10 hektaryang compound ng illegal na pogo. Tingin ng AFP, posible ring props ang military uniforms para sa illegal na online transactions. PAOK is already conducting its investigation. No, so for the part of the AFP, we will be supporting. We are trying to look at the veracity of the report, whether they're legit uniforms. And these are also very few in number, no, to be part of a troop. So we do not want to unnecessarily cause panic to the general public. Dumating ang POS para i-rescue ang mga napabayaang hayop sa compound, kasama ang isang labrador na puro sugat sa katawan at mga ibong Macau na natagpuan sa hawla. Natagpuan ng ilang sex toy, mga damit pambabae at kwarto. Bukod dyan, may mga video pa nga na pinasa sa amin yung mga babaeng nagsasayaw ng hubad. Binebenta nila online or nila live stream nila. So merong sexual exploitation na nangyayari sa loob. Wala pa rin tugon sa mga text ng GMA Integrated News ang Lucky South 99 na nag-ooperate sa Pogo. Sa 2019 Mayor's Permit at 2019 Municipal Resolution na Notice of No Objection sa pag-a-apply ng Lucky South 99 sa lisensya, permit at prangkisa, may pirma si Porac Mayor Jaime Capil. Ang pakilala raw kasi noon ng kumpanya, lehitimo silang negosyo. Siguro pwede po kaming humingi ng mga record sa kanila kung kailan po na itayo ito, paano po tumayo ito, sino yung dating mga may-ari, kung sino yung nag-apply ng business permit, kung sino yung nag-apply ng mga mayor's permit, mga sanitary permit. Siyempre, yun po yung may-ari. Ayon naman sa PNP, administratively relieved na ang hepe ng Pampanga Provincial Police para bigyang daan ang investigasyon. Sa panayam ng Super Radio DZBB sa PAGCOR, ang pogo sa Porac, isa sa mga nabigyan noon ng lisensya ng PAGCOR pero wala na ngayon. Mula sa dating halos 300 lisensyado ng PAGCOR, ngayon 46 na lang ang mga internet gaming licensee na tawag na ngayon ng PAGCOR sa mga pogo. Meron 250 dating napagkalooban ng lisensya ng nakaraang administrasyon sa PAGCOR. Yan ngayon ang gumagawa ng mga illegal na gawain. Sa gitna ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga pogo, naghain ang Makabayan Block sa Kamara ng panukalang batas para ipagbawal ang mga pogo hub. Dapat ay magsalita na rin si President Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi, no? At kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga pogo, dito ay mainam yun. Pero kung hindi siya nagsasabi, baka ano bang masasabi natin dyan? May pinoprotektahan ba? So yun yung tanong natin. May mga hakbang na para sa ipagbabawal sa mga pogo na inaprobahan noong Pebrero ng House Committee on Games and Amusement, ang panukala ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante at resolusyon ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. I think that PAGCOR should not voluntarily stop the preparation of pogo in the country. Ayon naman sa PAGCOR, kung ibaban ang mga IGL sa bansa, baka mag-underground lang ang operasyon na mas mahirap daw makontrol. Aabot din daw sa 20 billion pesos kada taon ang mawawalang kita ng gobyerno nang hindi naman tiyak na matitigil ang illegal na mga aktibidad. Nitong 2023, ang nakolekta namin ay higit 5 bilyong piso.
At naniniwala po ako dahil nito na lang last quarter namin na-implement yung mga reforma, ito po ay inaasahan kong umabot sa 6.5 hanggang 7 bilyong piso. I-monitor at i-regulate na lang, na mas maigpit. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.